None shall cross the 18 parallel unscathed. Hindi ito linya mula sa isang pelikula. Ito ang opisyal na motto ng 4th Marine Brigade ng Pilipinas, nakasulat sa pader ng isang base sa Burgos, Ilocos Norte. At ngayon, may bagong dahilan kung bakit kinakatakutan ng China ang lugar na ito. Sa video na ito, aalamin natin ng 3 bagay na hindi mo mahahanap sa kahit anong mainstream na balita. Una, kung bakit ang isang maliit na bayan sa Ilocos Norte ay mas mahalaga sa Indo-Pacific kaysa sa maraming naval base ng China. Pangalawa, ang eksaktong sandata na hawak ng ating mga marine ngayon na walang kilalang solusyon ang China. At pangatlo, ang tunay na dahilan kung bakit hindi lang ito tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay tungkol sa Taiwan. At ang papel ng Pilipinas kung mangyari ang hindi maiiwasan. Panoorin nyo hanggang sa dulo dahil ang huling parte ay ang parte na ayaw mong malaman ng China na alam mo na. Kung titingnan mo ang mapa, ang Burgos, Ilocos Norte ay mukhang ordinaryong bayan. Less than 400 kilometers lang ang layo nito sa Taiwan. Mas malapit pa ito sa Taiwan kaysa sa Maynila. At noong March 9th, 2026, 3 araw na nakalipas, may bagong military unit na na-activate doon. Isang unit na may hawak ng isa sa pinakaseryosong coastal defense missile systems sa rehiyon. Sa loob ng maraming dekada, ang ating mga marine ay nasa Mindanao, lumalaban sa terorismo at insurhensya sa Timog. Ang kanilang number 1 na misyon, territorial defense, ay halos nakalimutan na. Ganito mismo ang sinabi ng kanilang commandant. Nakalimutan na namin ang aming number 1 task, territorial defense operations. Habang busy tayo sa Timog, ang China ay tahimik na nagtatayo ng kapangyarihan sa ating hilaga. Ang Luzon Strait, ang tubig na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, ay isa sa pinaka-estratehikong karagatan sa buong mundo. Kung mangyari ang giyera sa Taiwan, ang mga barko ng China ay kailangang dumaan doon. At ang sino mang may kakayahang magbantay at humarang sa Luzon Strait ay may malaking impluensya sa galaw ng hukbong dagat sa bahaging ito ng First Island Chain. Alam ito ng China. Alam ito ng Amerika. Ngayon, alam na rin ito ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, walang sapat na depensa ang ating hilagang Luzon. Walang advanced na missile. Walang dedicated na coastal defense unit. Halos walang presensya ng AFP sa lugar na pinakamalapit sa Taiwan. Ginamit ng China ang pagkakataong ito. Unti-unti, tahimik na nagpapalawak ng kanilang kapangyarihan sa West Philippine Sea at sa Luzon Strait. Pero noong 2022, nagsimulang magbago ang lahat. Ang 4th Marine Brigade, ang mga battle-hardened Marines na lumaban sa Sulu at Mindanao, ay inilipat sa Burgos, Ilocos Norte. Doon sa Camp Cape Bohiador, less than 400 kilometers mula sa Taiwan, sila ay nagsimulang mag-train para sa isang bagong misyon. Pigilan ang China na makapasok sa hilagang Pilipinas. At ngayon, may bagong sandata sila para gawin iyon. Ang BrahMos, isang supersonic cruise missile na ginawa ng India at Russia, ang pinakamabilis na operational anti-ship missile sa buong mundo. Mach 3 ang bilis nito, 3 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Ang range nito ay hanggang 290 kilometers. At ang pinakaimportante, isang napakahirap na banta itong harangin ng China, lalo na kung sea skimming at maneuvering ang flight profile nito. Sa kasalukuyan,
Ang una at ikalawang BrahMos battery ng Pilipinas ay nasa Western Luzon na, operational, nakatutok sa Scarborough Shoal. Ang ikatlong battery ay malapit nang dumating. At noong March 9, 2026, ang bagong 273rd Marine Company ay na-activate sa Camp Cape Bojador, ang unang BrahMos capable unit sa Hilagang Luzon. Ang construction ng bagong BrahMos base doon ay nagsisimula na. Isipin mo ito, kapag nakadeploy na ang BrahMos sa Cape Boyador, ang mga misail ng Pilipinas ay makakarating sa Luzon Strait, ang eksaktong karagatan na kailangang daanan ng mga barko ng China kung sakaling lusubin nila ang Taiwan. Hindi lang ito depensa ng West Philippine Sea. Ito ay isang mensahe sa buong Indo-Pacific. Ang Pilipinas ay hindi natatabi. Matagal nang tinututulan ng China ang mga ganitong missile deployment at pinalalakas na depensa ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Sinabi ng China na ang mga ganitong deployment ay extremely dangerous at irresponsible. Pero bakit? Kung wala silang gagawin sa ating karagatan, bakit sila matatakot sa ating sariling depensa? Ang sagot ay simple. Dahil bago ang BrahMos, kaya nilang lampasan ang ating linya. Ngayon, hindi na ganoon kadali. None shall cross the 18 parallel unscathed. Hindi na ito basta moto lang. Ito na ay isang babala na may missile. At ito ay simula pa lang. Kasabay ng BrahMos deployment, ang Pilipinas ay nag-aaral na ring mag-acquire ng Akash Air Defense System para protektahan ang mga BrahMos battery mismo. Ang Philippine Army ay nagtatayo rin ng sariling ground-based missile battalion at ang usapin ng F-16 nananatiling bukas pero nakatali pa rin sa pondo. Ang tanong hindi kung handa na tayo para sa China. Ang tanong ay, handa na ba ang China para sa bagong Pilipinas? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.